Magandang gabi mga kaibigan, mga kapatid at mga kababayan. Isa pong napakahalagang isyu ang ating pag-uusapan ngayon. Ito po ay may kaugnayan dito po sa ginawa ng Secretary Lorenzana ng National Defense na kung saan kanyang tinerminate ang UP DND Accord prohibiting the presence of PNP and armed forces elements within the UP campuses. So, yan po pinawalang bisa ni Secretary Lorenzana yung kasunduan na yan ng National Defense at ng UP na bawal ang presensya ng mga pulis at ng mga sundalo sa loob ng UP campuses sa buong Pilipinas. Ano po ang paninindigan ng sambayanang Pilipino sa isyong ito? The Filipino people categorically support the action of the national defense, the action of Secretary Lorenzana in terminating that UP-DND agreement. Bakit po? Una po, mga kababayan, mga kaibigan at mga kapatid. Ang sabi, ito daw na kasunduan nito ay nilagdaan ng UP at ng DND noong through Secretary Enrile in his capacity as Secretary of National Defense. Pero kamakailan lamang po, in-interview po si dating Senator Enrile o dating Secretary ng National Defense na si Juan Ponce Enrile. Ang sabi po niya, wala siyang pinirmahan na anumang kasunduan na sinasabi ng UP na mayroong kasunduan. So in other words, Secretary or the former Senator or former Secretary Juan Ponce Enrile personally and categorically denied that there was such agreement between the UP and the DND during his incumbency as the Secretary of National Defense. So ano po ang implication nito, mga kababayan, mga kaibigan? It casts doubts as to the valid existence of the said agreement or accord. Why? Because no less than former Secretary Enrile categorically and personally denied that he signed such agreement in his capacity as Secretary of the DND. Ibig pong sabihin, the existence of the said agreement in the first place is in doubt. Kumbaga, hindi po natin masasabi categorically kung ito nga ay totoo o hindi. Assuming for the sake of argument that there was such valid agreement
between the DND and the UP, prohibiting the presence of armed forces elements and the PNP within the UP campuses. Question is, can it be unilaterally terminated by the DND? The answer is in the affirmative. Pwede po. Bakit? Sapagkat the cancellation, the revocation of the SEED agreement, assuming there was, is in the exercise of the police power of the state, under which the government can do anything under the sun, provided, of course, there is an observance of the right to due process. Ang tanong po, mayroon pong right to due process dito? Well, considering po the urgency of the action, there is no need for UP to be heard before it could be terminated. Why? For sure, UP will not agree on it. UP will not agree on its termination. As a matter of fact, they are now protesting. The faculty, the UP administrative personnel, and even the students are now protesting to that termination. Bakit po napaka-urgent ito? Na hindi kailangan, that there is no need to accord UP the rights to due process before it could be terminated. Because there are a lot of evidences to prove that UP has been, the UP campuses nationwide. In fact, it is not only UP. Other issues, for instance, the PUP, the Polytechnic University of the Philippines, and others. But talking of UP in relation to this revocation of that alleged accord, UP has been known to be the haven of the CPP and PA and DF as its urban basis or base. It is also, or it has been also, a fertile ground of recruitment, propaganda, and the propagation of the communist ideology. The NPA communist, the CPP, NPA, and the NDF ideology. Take note that this organization has been declared as a terrorist organizations recently by the Anti-Terrorism Council. So in other words, UP campuses being the haven of these terrorist organizations, then the urgency, the immediacy of the situation calls for the immediate termination of that agreement so that the PNP and the police elements could enter those campuses, UP campuses, to arrest, if necessary, the suspected
terrorists within their premises. Kailangan po yun gawin sa madaling panahon. At magagawa lamang po ng PNP at ng mga sundalo na pumasok sa premises ng UP kung revoke na po yung ganyang agreement. The reason why it had to be revoked unilaterally. Kailangan po. Ang sinasabi po dito ng mga oppositor, ito daw po ay militarization of the issues, specifically UP. The curtailment of academic freedom. Mga kapatid, mga kababayan, at mga kaibigan, ito nga po ang mali sa mga Pilipino, sa mga estudyante natin. With respect to their concept of what academic freedom is. Ang akala po nila, it is unlimited in the sense that they can do everything they wanted to, even overthrow the government. Hindi po yan. Academic freedom is limited to allow the students to pursue their academic pursuit with respect to their researches in relation to their academic endeavor, but never overthrowing the government can be a part of academic freedom. Never propagating of the anti-government ideology such as the CPP, NPA, and DF can be a part of academic freedom. Never that allowing the enemy of the state to roam freely, to recruit freely, of the enemy of the state, such as NPA, CPP, and DF can be a part of academic freedom. Never the professors, the UP administration, in supporting the CPP, NPA, and DF in whatever way can be a part of the academic freedom. Sasabihin po nila, wala naman kayong ebidensya. Lahat ito po ay red tagging. Lahat po ito ay haka-haka. There are a lot of ex-rebels in the person of Kaere, Kaamihan. Marami po. Directly pinpointing to the fact that they were students once upon a time and they were recruited to the NPA as students of UP in different places of the Philippines. And even if they were already cadres, they went down. They went to UP campuses to continue recruiting, to continue their propagation of the CPP and PA ideology. Nagpapatunay po. And of course, we are not born yesterday. Alam po natin yan. Kaya hindi po maitatanggi yan ng administrasyon ng UP. At ang tanong po dito,
Bakit po matatakot ang UP community? Specifically the UP faculty, the UP administrations, and the students. Bakit matatakot sila kung may presensya ng pulis at ng sundalo sa loob ng premises ng UP kung wala silang itinatago ng mga bagay na illegal laban sa gobyerno? The PNP and the armed forces would be there to protect the state from this terrorist. It is the duty of the state to protect that institution. So they have to be there. They must be there. Their presence within the UP premises all over the country should be eminent to discourage the terrorists from coming into the vicinity. Bakit po tumatanggi ang UP administration? Bakit tumatanggi ang mga faculty? Bakit tumatanggi ang mga estudyante? Sapagkat sila itong mga tumatanggi na ito ay mga komunista, mga NPA, mga cadres. Because there would be no reason for you to refuse, to afraid the presence of the PNP and the soldiers within the UP premises. Kung wala po kayong mga illegal na ginagawa. Common sense dictate. Yung sasabihin nyo po na curtailment of academic freedom, kalokohan po yan. If by academic freedom you mean to do what you want against the government, then matatakot talaga kayo. Iupos nyo talaga. Ikaw, Danilo Concepcion, being the president of the UP. Kanino ka ba naglilingkod? Kay Maria Sison? Kapal ng mukha mo. Napakabobo mo para sabihin na hayaan mo dahil ito academic freedom, pinakamalungkot na araw. Sinasabi mo, ang pagputol, ang pag-revoke ng agreement na yan, dapat lang yan. In fact, we are promoting the idea that it should not be limited to UP. The PUP as well, and other universities. Ihambing nyo nung kay Marcos. Sa totoo lang, nabula lang tayo ni Ninoy eh. Kasama ako sa nabula, pero what happened after that? Sino ba nakinhabang ng lahat na to? Kayo mga elitista? Kayo mga oligarkiya? Itong mga komunista, the biggest syndicate, terrorist in the country, sinusuportahan nyo? Bakit? Dahil takot kayo na baka kayo guluhin dyan. O dahil ginagamit nyo itong mga NPA na private army nyo para isulong ang mga personal interest nyo. Yun naman, ang ginagawa ng mga personnel sa university. Dahil takot kayong pagralihan ng mga aktivista na to, ng mga militante na to, sakay kayo ng sakay. Kasi ito, alam mo mga kaliwa to, mga komunista na to, mga aktivistang estudyante, para pag kailangan nyo ang suporta nila, para hindi kayo matanggal sa posisyon nyo, ginagamit nyo sila. Sabi nga, scratch my back and we will scratch yours. Iyon eh. Kalokohan nyo. Kabata-bata mong Dani Concepcion ka, kapal na mukha mo. Hindi mo alam kung anong pinaggagawa mo. Dapat tanggalin ka dyan eh. Kanino bang pera sinusweldo mo? Pera ng komunista? Magkano sweldo mo? Ang laki na sweldo mo. Para ano, kalabanin ng gobyerno. Kaya itong bayan natin paloko-loko dahil sa mga katulad nyo. Kayong mga faculty dyan sa UP, mga estudyante,
maniwala kayo kina Keiko Pangilinan, kina Ontiveros, kina Drilon. Tangina. Ano mo si Keiko, ano ba pinagagawa niya sa Senado? Dapat buwagi na ngayon Senado na yan para maalis na yan Keiko Pangilinan na yan. Tapos pumapapil pa yung anak. Labanan. Di lumaban kayo. Tingnan natin. Gusto natin mapayos ang bansa natin. Inaayos natin. Pero kayo, ano ba pinaglalaban nyo talaga? Isipin nyo nga. Ano ba pinaglalaban nyo? Simula noon hanggang ngayon. You are fighting for the status quo. Where you as the rich is going richer and the poor poorer. Yun. Yan yung status na yan ay pinaglalaban nyo. Alam mo itong mga komunista na itong mga CPP, NPA na sinasabi nilang yan ay pinaglalaban. Salita lang yan. Pero sa totoo, sindikato yung mga yan. Sila mismo nang-aapis sa kanilang mga kasama. Tapos kayo, para kayong mga gago. Hindi kayo nagigising sa katotohanan. Itong bansa na to, hindi talaga tatahimik ito hanggat may katulad nyo. Kaya sana pag dumating yung big one, mali po lahat yung mga loko-loko. Balaktot ang utak. Dapat po maglagay ng mga police, armed forces detachment within UP campuses. Ano tingin nyo, UP? Ito sinasabi natin, ang UP, ang yabang. Akala nila they are sovereign by themselves. Na hindi na sila pwedeng panghimasukan ng Estado. Yun lang pala naman ang pinahawakan nyo na hindi nga sigurado kung totoong mayroon dahil dinidinay ni Secretary Enrile. But we repeat, assuming there is, you cannot stop the state from exercising police power within the UP vicinity. Matagal na po nating sinasabi ito. At nagpapasalamat po tayo kay Secretary Delphine Lorenzana sa kanyang action on the matter. Matagal na po naming sinasabi ito. In fact, as we said, this should not be limited to UP. It should be limited to all universities which were also used by the CPP and PA as their haven, their urban basis for their urban operation. Malaya kayo nakakapag-meeting, malaya kayo nakakapagplano dyan kasi bawal pumasok ang mga military at police kahit mga illegal na pinagagawa nyo. Kalukuhan yan. Kalukuhan yan. Mabuti lang na nagkaroon tayo ng ganitong Pangulo. Mga ganitong personnel sa Armed Forces at sa PNP. Alam po mga natin, mga kababayan, mga kaibigan, mga kapatid, ang laban po sa CPP, NP, NDF upang ito po ay mawakasan has to be confronted in all phases, in all aspects, para tuluyan na pong bumagsak itong organisasyon ito. Nasimula na po natin yung kanilang mga pundo na frozen na po. Ibig sabihin, di na po nila magagamit yung kanilang mga pera na deposito sa bangko. Kung magagamit man, very limited na yan. So malaking bagay po yan. That would be 40% paralysis of their activities. Lahat po
ng magdo-donate tulad ng Globe, Smart, yung mga businessmen who would be paying revolutionary taxes, dapat po yan kasuhan, hulihin din. Then itong mga universities na matagal na naging haven and recruitment grounds, dapat po yan mapasok ng mga PNP at armed forces. Nang sa ganon, they could not freely do their illegal activities within this government premises. Kaya maganda po itong ginawa ni Defense Secretary Lorenzana. At inuulit natin, hindi lang po sa UP. All universities, PUP, UST, Ateneo. Bakit tayo matatakot sa militarisasyon? Katulad na ginawa ni Marcos ng kanyang martial law. Ang matatakot lamang po dyan, yung mga kalaban ng gobyerno. Mismo mga supporters ng terorista for their personal interest against the Filipino masses. So hayaan po natin yung mga senador, katulad ni Pangilinan, ni Hontiveros, ni De Lima, Drilon, yung mga sumusuporta sa kanila kung sino man yan. Dapat yan sinusubaybayan ng NTF-ELCAC. Pag napatunayan na sila'y sumusuporta, nagbibigay ng pera, arestuhin agad yan. Let it be. Let it be there a full militarization if that is what they call. Kasi pag nagpalamya-lamya po tayo sa campaign na to, hindi po magwawakas ang CPP-NPA. Kaya nga po ito tumagal ng more than 50 years eh. Kasi the previous administrations, malamya kasi democratic freedom, kasi baka magalit ang sambayanan. Hindi po magagalit ang sambayanan, naintindihan ito. The silent majority support the administration of President Duterte and giving end to this local communist. We commend Lieutenant Barlade. We commend the DILG Secretary. Inuulit po natin, Secretary Anyo, yung mga barangays nationwide, kailangan ma-utilize po natin yan. Being our forces in the ground, civilian forces in the ground, as sources of verified informations as to the presence of the CPP, NP, NDF in the respective barangays. Dapat po na-utilize yan. Itong mga university officials na alam natin sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, including the professors, tanggalin po yan, kasuhan po kung mayroong mga ebidensya laban sa kanila. We know for a fact na marami pong ganyan in the universities. This is the time that you people should think repeatedly of what you're doing. Professors, this is the time that you should evaluate of what you're doing. University officials, hindi nyo po maitatanggihan. Marami po. Kaya ulit po natin na tuloy-tuloy po ito. Huwag po tayong padadala sa ilang maingay dyan. Kakaunti lang yan. Nag-iingay lang yan because they are threatened. Takot na sila. Alam nilang the administration of President Duterte has that political will to end this local communist by 2022. Tuloy-tuloy po ito, mga kababayan, mga kapatid, mga kaibigan. Magtulungan po tayo, magkaisa po tayo. Muli, ang panawagan din po natin sa mga kapatid na nasa bundok pa po. Sana makaabot itong ating mga panawagan sa inyo. Go back to the fold of the law. Government
will welcome you with open arms to help you. Yung mga ipinangako po season ng mga CPP, NPA, NDF hierarchy. It is a boulevard of broken dreams. Wala pong patutunguhan yan. Maniwala po kayo. Habang may time pa po, sumuko na kayo para makapagbagong buhay. Alang-alang po sa inyong mga anak, sa inyong pamilya. Wala pong mangyayari sa ipinaglalaban nyo. Kung ano man yung pinaglalaban na yan, kung yan po ay legal, pag-usapan natin, gawin natin sa legal at mapayapang paraan. Kung kayo po ay sumuko, it does not mean that you have also surrendered your dreams for a better life. Not only for you, but for the whole Filipino people. This is the best way of doing it. If we want to serve the Filipino people, let us serve them within the framework of the law. Marami pong salamat. Muli, magandang gabi. Inanyayahan po natin na isubscribe po ang ating YouTube channel, ang ating paninindigan sa napapanahong isyu ng lipunan. Muli, maraming salamat at magandang gabi.